Magandang gabi na naman sa inyo mga kaspoki. Ngayon ay magkukwento na naman tayo ng isang nakakatakot na pinamagatang aswang sa sementeryo. Narito ang kwento at sisimulan na natin. May isang ali na ang pangalan ay Sasi na pinaghihinalaang aswang ang nakatira sa isang sementeryo. Gusgusin ang ayos nito, gutay-gutay ang damit at nawala na rin sa katinuan matapos namatay ang anak at ang asawa naman ay sumama sa ibang babae. Naging palaboy ito, doon na sa sementeryo naninirahan dahil pinangingilagan na siya ng mga tao sa baryo. Tanging mga tira-tirang pagkain na naiiwan sa mga puntod ang kinakain niya. Binibigyan din siya ng pagkain minsan ni Tata Kanor, ang sepulturero ng sementeryo sa tuwing magtatrabaho ito doon. Medyo natatakot si Sasi na lumapit kay Tata Kanor dahil akala niya ay sasaktan siya nito. Isang araw, habang may kinukumpuning nitso si Tata Kanor ay may naulinigan siyang isang mahinang palahaw na di kalayuan mula sa kinaroroonan niya. Agad siyang tumigil sa kanyang ginagawa at tumayo. Naglakad siya ng marahan upang siyasatin ang pinagmumulan ng palahaw. Palahaw ng babae iyon, Hindi kaya si Sasi iyon, bulong niya sa kanyang sarili habang naglalakad. Habang papalapit siya sa bses ng paghihingalo ay naging kakaiba na ito sa kanyang pandinig. Nananayo na ang kanyang balahibo dahil tila hindi na pangkaraniwang ang palahaw na iyon. Nung lumiko siya sa isang nitso ay nakita niya ang likuran ni Sasi na parabang may hinuhukay na kung ano sa lupa. Si Sasi nga. Ano kaya ang ginagawa niya roon? May nililibing ba siya? Tanong niya sa kanyang sarili. Makalipas ang ilang sandali ay naglakas loob na si Tata Kanor na alamin ang tunay na ginagawa ng baliw na si Sasi. At nung mabungaran niya ito ay halos bumaliktad ang kanyang bituka dahil sa kanyang nasaksihan na kagimbal-gimbal. Si Sasi, hinukay ang bagong kalilibing na bangkay at nilalantakan ito. Ang mga lamang loob ang nilalantakan ni Sasi. Sa wari ni Tata Kanor ay tuluyan nang nawala na ng tamang pag-iisip si Sasi dahil sa sinapit nito at marahil ay dala na rin ng kanyang gutom. Lumayo si Tata Kanor sa kung saan naroon si Sasi. Bumalik siya sa lugar kung saan siya may ginagawa. Dali-dali niyang niligpit ang gamit niya. Sa mga oras na yun ay wala na siyang pakialam kung magalit man o hindi siya bayaran ng nagpapagawa nito sa kanya. Ang mahalaga sa kanya ay makaalis agad sa sementeryo at maisumbong niya sa mga otoridad ang pangyayari. Hangos na hangos siya nang dumating siya sa barangay hall para ibalita ang kagimbal-gimbal na nasaksihan. Hindi sila magkaintindihan ng kagawad na kausap niya dahil sa bses niya na puro hingal ang lumalabas sa bibig. Teka lang Tata Kanor. Huminahon muna kayo. Hindi tayo magkaintindihan Maupo muna kayo. Pagpapaupo ng kagawad kay Tata Kanor at nag-utos siya ng bigyan ng tubig ang sepulturero para mahimasmasan. Inabutan ng tubig si Tata Kanor at pagkatapos ay kumalma ito ng konti. Maayos ka na ba po, Tata? Tanong ng kagawad. Opo. Tango ng sepulturero. Sige, isalaysay mo ng maayos kung ano ang nasaksihan mo. Buong detalyeng sinalaysay ni Tata Kanor ang pangyayari. Hindi makapaniwala ang kagawad sa mga narinig niya na siniwalat ng sepulturero. Sige, ganito. Magpapadala kami ng mga tanod upang suriin ang sinasabi mo na ito ngang si Sasi ay tuluyan ng naging aswang. Nagpadala ng 4 na tanod ng barangay ang kagawad at pinasama na rin nila si Tata Kanor kahit ayaw na nitong sumama dahil sa nasaksihan. Nang makarating na sila sa sementeryo ay tinungo nila ang lugar kung saan ni Tata Kanor nakita si Sasi. Pagdating nila ay wala na silang naabutan roon. Ni bakas ng dugo ay wala silang nakita. Nang hinayang tuloy ang mga tanod dahil nauwi lang sa wala ang pagpunta nila sa sementeryo. Oh! Ang sabi niyo ay nakita niyo si Sasi na kumakain ng bangkay. Bakit wala?
Ni dugo ay walang bakas dito. Nagpalingalinga ang isang tanod sa paligid upang tignan kung tunay nga ba ang sinasabi ng sepulturero. Nakita ko siya kanina. Hindi ako nagkakamali. Maniwala kayo, pagpupumilit ni Tata Kanor na siya ay paniwalaan nila. Alam nyo, Tata Kanor, guni-guni niyo lang po iyan. Pinapagod niyo lang po kami eh. Uli-uli ay wag na kayong magkwento ng hindi naman tunay. Pag-iling-iling ng ulo nung isa pang tanod. Nadismaya sila ng husto dahil dito. Nagtataka naman si Tata Kanor kung bakit bigla na lang nawala ang bangkay na kinakain kanina ni Sassy. Tiningnan din niya ang nitso nung bangkay ay maayos naman ang pagkakalagay. Batid niyang baka namamalikmata lang siya. Nung nagsialisa na sila ay lumitaw si Sassy na nagkukubli sa di kalayuan. Nanlilisik ang mga mata na parang kinamumuhian si Tata Kanor dahil sa pagsusumbong niya. Kinagabihan, habang natutulog si Tata Kanor ay nakarinig siya ng mahinang paglangit-ngit sa Nung una ay inisip niyang baka pusa lang ito kaya pumikit siya ulit. Pero nung mabatid niya na parang kakaiba na ay bumangon siya sa lapag. Dahan-dahan siyang nagtungo sa kusina at kinuha ang matalas na gulok. Kinuha rin niya ang flashlight at nagtungo na sa labas. Natigagal siya nung pagtapat niya sa ilaw ng flashlight sa bubungan ay nakita niya si Sassy na gumagapang doon. Nanlilisik ang mga mata ni Sassy at tululaway. Panay ang lunok ng laway ni Tata Kanor dahil dito. Binunot na niya ang kanyang gulok at hinamon ang aswang. Halika dito, aswang. Harapin mo ako. Walang hiya ka. Nilantakan mo pa talaga ang bangkay. Patay gutom mo talaga, sigaw ni Tata Kanor. Nabulahaw ang mga kapitbahay niya dahil sa sigaw niyang iyon. Nagsibangon ang mga ito. Lumundag ang aswang mula sa may bubungan at ngayon ay nasa lupa na. Ang mga taong nagsilabasan sa mga bahay nila ay nanlaki ang mga mata nang makita ang aswang na si Sassy. Si Sassy. Siya nga ay aswang. Halika kayo. Tugisin natin siya, sigaw ng mga kapitbahay ni Mang Kanor. Dahil sa buong puwersa ng taga-barangay ay natakot ang aswang kaya kumaripas ito ng takbo. Kasama si Tata Kanor ay hinabol nila ito hanggang sila ay makarating sa sementeryo. Naghiwa-hiwalay sila nung makarating sa sementeryo. May dala rin silang mga sulo at gulok. Yung iba ay kawayan, palakol, tirador, kalaykay at kung ano pang bagay na panghampas sa aswang. Sinuyod nila ang buong sementeryo ngunit hindi nila nahagilap ang aswang. Wala rin silang mahanap na bakas kung saan ito nagtago. Tulad ng dati ay bumalik na lang sila sa kani-kanilang mga bahay na puno ng pagkadismaya dahil hindi nila natugis ang aswang. Mula noon ay gabi-gabi nang nagroronda ang mga tanod ng barangay at ilan sa mga kalalakihan para masiguro ang kaligtasan ng lahat. Dinagdagan rin ang sepulturero ng sementeryo at naging 3 na sila. May bantay na rin ito upang masiguro na wala nang maninirahan sa sementeryo. Sa kabila ng lahat ay naging palaisipan pa rin kay Tata Kanor kung saan naroon si Sassy. Nababahala pa rin siya na baka darating ang araw na baka balikan siya nito. Isang araw, habang pauwi na si Tata Kanor mula sa kabilang bayan dahil dumalo ng piyesta ay inabutan siya ng gabi sa daan. Hindi na siya nakasakay ng sasakyan dahil malalim na ang gabi. Sinabihan siya ng kaibigan na ipagpabukas na ang pag-uwi pero matigas ang ulo niya. "Huwag kang mag-alala, pare. Kaya ko pa naman," sabi niya sa kumpare na nag-imbeta sa kanya. Nung nasa daan na siya ay nahilo siya at nagtungo muna sa isang puno para sumuka. Pagkatapos ay nung pagbaling niya ay may nakita siyang isang babae na nakatalikod sa dadaan niya. Sinigawan pa niya ito. Pero hindi kumibo ito.
Sa halip ay minura pa niya at nilapitan. "Hoy! Umalis ka dyan! Huwag mo akong takutin, ulol," sigaw niya sa babae. At nung paglapit niya at nung tinapik niya ang braso nito ay marahan na nagbaling ang babae. Nasindak si Tata Kanor sa kaharap niya. "Sasi? Ikaw?" gulat na wika ni Tata Kanor. "Oras mo na, Kanor. Katapusan mo na." Walang habas na tinarak ni Sasi ang kanyang matatalas na kuko sa tiyan ng sepulturero. Inulit-ulit niya ito hanggang sa mawakwak ang tiyan ni Tata Kanor. Nung bumagsak sa lupa ay doon na nilatangkan ng husto ni Sasi ang kaawa-kaawang sepulturero. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga kaspoki. Kung nagustuhan niyo ang aking narration ay kindly like, share, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa mga new videos na aking i-upload soon. At kung gusto niyong magpadala ng mga nakakatakot na story ay mag-email lang kayong sa email address na nakikita niyo sa inyong mga screen. I-comment niyo din kung gusto niyong magpa-shoutout para maisama ko sa susunod na mga upload. Maraming salamat mga kaspoki.